Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ito pa ang isang napakatinding naging laban dito sa ongoing Tata Steel. Round number 3 ito sa bakbakan nila Super Grandmaster Parham Magsudlu ang pambato ng Iran at pambato naman ng Uzbekistan, Super Grandmaster Nodirbek Abdusattorov. Nako, matindi ito mga kamatyas. Seatbeltan ang labanan dito. Ang ginawa ni Magsudlu nag C4, English opening. E5 naman si Nodirbek, Knight C3, Knight F6, Knight F3, E4, inatake kaagad. Dito, ang normal na palagi ang ginagawa, Knight C6. Pangalawa, D6 para depensahan ang E5. Pero ibang klase itong ipinaghanda ni Abdusattorov. Nag-third line. Knight G5 o di pababagsakin yung pawn. Nag C6. Matindi na pala ngayon ang preparasyon dito sa opening theory na pinasok. Queen A4. Yan. Malalim pero alamin muna natin bago natin ipagpatuloy ang nangyari. Ano ang mayroon kung simpleng capturing ng white ang pawn sa E4? O di lamang na ng isang pawn. Knight takes E4, Knight takes E4, D5. Ano mayroon dito? Pag kinapture, C takes D5, ilagay natin uli. Pagpalagay natin sa C3 ulit, magdi D4. O di Knight E4, Knight C6. Na dito mga kamatyas, kapansin-pansin ang evaluation bar. Ayan equal to slightly better lang sa puti. Ibig sabihin, ang kapalit, space. Pag nag D3, Bishop E6, ang lalim naman ng chess. Ang lalim. Isang pawn, one pawn up yan. Parang ako, gusto ko puti dito, one pawn up. O pero, ba't kaya hindi kinapture yan? Tamang duda rin si Magsudlu na baka mamaya mayroong nakapaloob na malalim na paparating. Kaya nag-Queen A4. Ayan. Itong Queen A4, kasi yung C6 magdi-D5 na bubuuhin ang sentro So hindi makaka-D5. Kakapturein lang yan. Hindi makaka-capture ng pawn kasi nga nakapin. Nag-Queen E7. Sinapatan na ang depensa sa A4. Nag-F3. Hinamon. Takes. Ayan. G6 para itong bishop na naipit i-develop as fianchetto bishop. Pero yan ang lumalabas na novelty. Dahil naitala pa ito sa nakaraang laban, D6 lang ang ginawa. Okay, bago na. Bago na itong G6. Tingnan natin. Nag-D4, Bishop G7, C5. Ayun. Para ipang-ipit sa black, magbi-Bishop F4, magbi-Bishop D6, mangi-istorbo dyan. Pero, kinaslingan lang ni Abdusattorov, Bishop F4, nag-Knight A6. Ayan. Kapansin-pansin ito mga kamatyas. Tingnan nyo pinabayaan lang ni Abdusattorov na patirahin si Nodirbek ng Bishop D6. Di tuhog. Nag-Queen E3. Ayan, malalim. Knight D1, good move. Pangpaalis muna sa Queen. Pero liwanagin natin, ano ang mayroon kung mabilis na capture ng puti? Ang tore, magbi-Bishop takes F8. Ang lalim, positional sacrifice. Ano mayroon? Tapos magda-Knight D1 para paalisin, magku-Queen E4. Malalim talaga. Queen A3, D6. Pag kinapture, may Queen E6, babawiin. Basta ang pinanghahawakan ng black dito, malalim na idea na kung ang king ay mapapanatiling nasa sentro, delikado. Delikado ang white king. Grabe, lalim na ng chess sa panahon talaga ngayon. Nag-Knight D1 muna, Queen E6, Knight F2. Wala pero sa computer, pinapatuloy na yung capture Pero medyo tamang duda dito si Magsudlu na baka mamaya mayroong laman na malakas na atake na parang ang king niya madidelay ng development. Tamang duda lang pero correct play, okay naman. Knight F2, balik tayo, nag-Rook E8, H4, B6, Knight G5, atake sa Queen, Queen F5, ayun, na bad move si Abdusattorov. Dito raw ang tira, Queen D5, yan ang mas maganda. Mas maganda. Tapos continuation, magka-castle, saka pa lang mag-Queen F5. Grabe ang mga kargahan nga lang.
Medyo malalalim yung mga bitaw ng sequence. Balik tayo, nag-Queen F5, natumbukan ni Parham ang G4, good move. Nag-Queen D5, ayun. O dito, baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi kinapture yung pawn? Kakapturein lang kasi yan. Takes at mayroong Queen B3, attack the F7. Tapos pag nag-Queen F5, may Bishop G2, preparing to play Rook F1. Malalim din. Malalim din ang bitaw. Mga posisyon ng malalalim ang karga. O, balik tayo. Queen D5, nag-castle, B takes C5. Ayun, na bad move ulit si Abdu. Dapat daw, Rook E3. Ayan, Rook E3. Para hindi makatulak ng pawn to E4. Ayan. Kasi pag naka-E4, mayroon ding pakawala ng bishop, attacking the queen, natatagos hanggang F7. Ayun. May ganong karga, no? Pero balik tayo. Nag-B takes C5. Siyempre, may problema ang puti. Nakahang pa ang bishop. Kinapture para may atake. Knight takes C5. Sumabay. Pag kinapture, bitin din naman ang queen. Ngayon, saan ilalagay ng perfect square ang queen para mapanatiling decisive advantage na si Magsudlu? Ang ginawa dito, nag-Queen C2 mga kamadyas. Yun lang. Brand X ang pinili kumpara sa branded move na Queen A3. Yan ang malakas. Na siyempre, atakado pa Queen, mag-Queen C4 check, King B1 lang. Atakado pa ang Knight, may tempo pa. Saan ilalagay ang Knight sa C5? Halimbawa, ilagay natin sa E6, mag-E4. Pag-atake sa Queen, ang tanong, saan itatakbo ang Reyna? Walang tatakbuhang squares. Kulong. Long collides mga kamatyas. Yun laing. Ang ganda ng laban nila. Malalim talaga. Parang laro ni Mikhail Tal ito. Grabe lalim. Ano? May kulong na palang ganun. Pero nag-Queen C2, nag-Queen takes A2. Ayun. Bigay ang Knight sa C5. Nag-Bishop takes Knight, Rook B8. Ayun. Hindi rin nakakayanan ni Abdu mai-sustain yung ganda ng position Dito naman daw, Knight to D5. Yan ang perfect move. Bigyan ng opening ang diagonal, tapos mag-Rook B8 later on, maaring ganon. Pero yan ang perfect move. Halimbawa, kung mag-E4 dyan, paalis sa Knight, saka pa lang mag-Rook B8. Loloadan ang pressure sa B2 at halimbawa mag-Knight D3 para depensahan, mag-D6. Ang lalim talaga ng mga sequence. Pag kumapture, may Knight E3, papasok Pag naman umatras, Bishop F2, may Bishop takes G4. Pag kinapture ang Knight, C takes D5 lang. Grabe, sabay ganun lang At ito ang paparating. Ang ganda ng laban. Grabe. Best game of the round talaga ito. Ganda Lalim Balik tayo. Pero nag-Rook B8 kagad si Abdu. Nag-B4. Ayun, nagkaroon ng pagkakataong makatirang ganon. So, Queen to Queen. Queen A3 check. King D2 takbo. Ayan, dito mga kamatyas. Sige po. Pakiguess nyo ang excellent move na tumbukan na ni Abdu. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Knight D5. Good move lang pala. Hindi pa siya yung brilliant talaga, Pero yan ang perfect, precise, accurate. Ngayon, ang idea ng Knight D5, eto na yung paparating, mga kamatyas. May bishop sitting, sundot, na yung king talagang maglalakbay hari talaga. 'Di ba? Kung may lakbay aral, may lakbay hari. Nag-Rook H3, ayun. Inatake ang queen sa A3. At mapigilan din yung paparating na bishop C3, kakapturin lang yan. So, ang daming benepisyo rin ng Rook H3. Dito naman, excellent move naman. Ito, excellent na talaga. Ang binitawan. Perfect computer move. Pakiguess nyo po ulit sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Gravity talaga ang tira na ito. Rook E3. Sacrifice. The Rook!
Sabi ni Gotham Chess. O, Rook E3, pinangharang. Excellent na. Ganun-ganun na lang ba yon? Ang ginawa dito, perfect defense din. Nakita rin talaga ni Parham yung Knight FE4. From 11 minutes and 41 seconds, tinira niya naging 6 minutes and 16 seconds. So medyo napaisip din talaga si Parham. Pero yan ang perfect defense para walang bishop c3 check. Ngayon, himay-may natin ang mga tinik-tinik na binato dito ni Abdu sa Rook E3 na yan. Himayin natin. Ano ang mayroon kung capturing ng tore? Ang tore na yan, Magda Knight takes E3. O di double. Ngayon, halimbawa, capturing, may bishop naman. Magku-queen takes B4 check. Grabe ang lala. Pag nag-king D3, may bishop A6. Yan po ang kapalarang masaklap na mangyayari dito sa puti kung ganyan ang mangyayari. Matchas. Matchakaw. Naalala ko yung Matchakaw Gambit. O, balik tayo ha. Pag kinapture ng tore, hindi pa tayo tapos sa takes. Papaano naman kung sa C1 pumunta at hindi umangat ng D3? Magbi-bishop B2 check. O di king B1 pa. Bishop C3 check. King C1 pa. Queen A3 check. At diyan matatapos ang maliligayang araw ng puti. Matchas. Okay. O balik tayo. After Rook E3, ano naman ang mayroon kung bishop naman kaagad ang ipang-capture? Magbi-bishop C3 check. Yun ang idea ng Rook E3. Cover me. Na-cover kasi yung tore. Diba? O di, magkiking D3 yan. Yun lang, mayroon palang pangtulog na tiro. Pangtulog lang, pero ang tanong, papaano ang magiging solusyon ng puti para mapigilan ang paparating na bishop A6? Mamamatchas ang white. Sugswang. O ibaba natin yung tore para yung queen, para yung king may bababaan sa C2. Magbi-bishop A6 check, king C2, queen B3. Matchas pa rin ang kapalaran. Balik natin. Grabe talaga ang Rook E3 binitawan dito ni Abdusattorov. Matindi mga kamatchas. Knight FE4, perfect defense. Ang key, dapat mapigilan ang paparating na bishop C3 check. Pero dito, accurate pa rin ang nakita. Takes, and H6. Accurate, grabe. Parang nadali ng computer engine. Pero ito po ay face-to-face tournament, ha? Knight F3, ayun na. Tuluyan nang bumigay ang nerve dito ni Parham. Dapat daw kasi dito talagang ipasubo ng ihataw doon. Tapos sa continuation, kakapture naman sa bishop and Knight FD6. Yan ang pataw na kahit papaano'y makakasunghap-sunghap pa ng, ng hininga kahit naghahabol. Kumbaga 50-50. O pero may hinga pa, no, na gaganon-ganon pa. O pero balik tayo. Nag-knight F3, ayun na. Knight takes B4. Unti-unti nang pinipilayan talaga ang puti dito. Queen C1, Queen A5, accurate talaga. Grabe ka, perfect. King E3, D5, perfect. Atakihin ng knight. Knight E2 takbo, H5, perfect na naman. Threatening H takes G4, hindi makakapture, babagsak ang bishop. King F2, wala na. Talagang windang na ang isip dito ni Parham. Halimbawa kung mag-rook G1, depensahan lang ang pawn sa G4, magbi-bishop B2 naman. Katakot-takot na exhibition ang aabutin. Bishop B2, o di ka capturein yan. Queen takes C5 check. Knight D4, Queen E7 check. Nakto, wala na. Pag nag-King F2 kasi may Knight D3 check, kuha Queen. Pag naman nagpunta sa F3, may Queen takes H4, threat ang bishop, etc. Fatal ang puti dito mga kamatyas. Fatal. O, balik tayo. Kaya wala, nag-King F2 na lang. Capture, Knight B3, threat sa Queen, at nag-Queen C7, Queen D2 para makapingas ng Knight sa B4, pero kinapture lang. Bishop takes muna.
dire-diretso ang pag-capture. King takes E2 at sinimplihan lang ng another excellent Queen takes C8. Pupunta na doon sa G4. Hindi na kinaya, ni-resign na. Suko na si Magsudlo. Ang ganda ng laban na ito, mga kamatsas. Malalim na, grabe mga bitaw na mga sequence. Kita nyo yung bigat nun, no? Grabe talaga, mahihilo ka talaga sa lalim ng mga bitawan. Bakit nag-resign dito? Kahit na nakahang ang knight sa B4, magku-queen G4 check kasi na kapag naging F2, rook takes B4. Ayan, threat, may tempo sa knight, tapos papasok ang tore, atakihin ng king. Sunod-sunod po, saklapation sa mangyayari. Masaklap. Durug-durug. Ayan po ang mangyayari dyan, mga kamatsas. Ang galing. Kaya ito po yung napili kong sabi ko, grabe itong laban na ito. Napakatindi. Kita nyo yun? Sa kanila, pag may pagkakataong ganyanin, nagagawa. Kaya kailangan talaga sa kanila maingat eh. Matibay dapat, mala Petrosian at Karpov, huwag magpapaganyan. Kung kayo naman ng black po, ma-inspired kayo kung may mga ganyang pagkakataong mga bitaw na malalalim. Ay, nako. Grabe, sarap maglaro ng chess pagka ganyan. Okay, so subaybayan pa rin natin si Abdusattorov sa kanyang ilalaro pa, no? At binalikan ko lang po ito kasi napakaganda ng laban. Update ko uli kayo sa standing after round number 4. Nangunguna si Anish Giri. Isang tabla pa lamang, 3 na ang pinataob niya na sina Gukes, Van Forest, Donchenko, and Ju Wenjun, World Women Champion. Ayan po ang pagkakasunod-sunod ng kanilang standing after round number 4. Abdusattorov, maganda pa rin, 2.5 points. Tied sila nila Praggnanandhaa, Weili, and Nepo. Okay? So, abangan natin kung makakabawi pa si World Champion Ding Liren matapos matalo kay Praggnanandhaa na kaka-upload lang natin sa mga di pa po nakakapanood. Click nyo lang po yung link na makikita nyo sa end part ng video na ito para dumiretso kayo doon. Mapanood nyo ang naging laban ni Praggnanandhaa at World Champion Ding Liren. Pagkatapos ng naging laban, naging Indian number 1 kaagad sa standard FIDE rating si Praggnanandhaa, ang future world champion din. Maraming salamat po at manatili po kayo naka-update dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, Kamatsas. Sa mga di pa nakakapag-follow, mag-follow na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga pinopost na chess updates sa buong mundo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.